Mga kapatid kay Kristo, magandang gabi po sa inyong lahat. Namimiss ko na yung simbahan na ito, ha? No? Tagal na akong di nakapagmisa dito. Ngayon na lang ulit. Tayo po ay nalalapit na sa pagtatapos ng ating liturgical year. No? Ilang araw na lang at matatapos na. At dahil dito, inaanyan tayo ng ating mga pagbasa na maging handa, maging matatag sa pananampalataya, dumating man ang katapusan ng mundo. Gaya ng nabanggit ko kanina, sa simula ng ating Santa Misa, ang tawag natin sa araw na ito ay Red Wednesday. Dahil sa araw na ito, inaanyan tayo ng ating Santo Papa, Pope Francis, na kilalanin at ipanalangin ang mga kapatid nating inuusig sa buong mundo dahilan sa kanilang pananampalatayang Kristiyano. Kaya sa misang ito, inaanyan po tayo ng ating mga pagbasa na maging matatag sa pananampalataya sa Diyos kahit sa gitna ng mga kahirapan, kabiguan, pagsubok, at pag-uusig sa buhay. Ang Red Wednesday ay taunang pag-alala nating lahat, na kahit hanggang sa ngayon, marami pa ring mga Kristiyanong inuusig dahil sa kanilang pananampalataya sa Diyos. Marami pa rin. Maswerte nga tayo dito sa Pilipinas Hindi tayo nakaranas ng sobra-sobrang pag-uusig dahil lamang tayo Katoliko o dahil lamang tayo Kristiyano. At kahit ngayong mga simbahan sa ibang bansa, mga templo, kapilya ay sinisira, winawasag. The church buildings are also being desecrated because of our faith. And in this year of Red Wednesday, the theme is embracing persecuted, oppressed, and needy Christians. Yan po ang tema sa taong ito. Kaya sa natatanging paraan, nananalangin tayo para sa mga kapatid nating inuusig sa buong mundo. So let us unite in prayer for our persecuted and needy brothers and sisters who are suffering at this present moment. At sa ating ebanghelyo ngayon, napaka-akma sa ating pagtalima sa araw na ito na Red Wednesday, because here, Jesus foretells the future persecutions of His disciples, the future persecutions of Christians. Anong sabi ng Panginoon? They will seize you. They will persecute you. So, kita nyo sa simula pa lang, naroon na yung babala ng Panginoon kapag tayo nanalig sa Kanya. Kapag tayo sumunod sa Kanya. We have to face and endure persecutions. Kaya nga, sa ating ebanghelyo ngayon, nais ni Jesus na maging handa tayo, dumating man ang pag-uusig na ito sa ating buhay. Sa mga naniniwala, sa mga sumusunod kay Jesus, siguradong uusigin ng mga taong taliwas sa kanilang pananalig o pananampalataya sa Diyos. Alam nyo, ang mas matindi dito, ayon sa Panginoon, sa ating ebanghelyo ngayon, may mga pagkakataon na uusigin tayo ng sarili nating mga kapatid, kapamilya pa natin, kamag-anak,
Minsan mga magulang. Kaya minsan talagang masakit. Mahirap tanggapin. Kaya nga, may mga pamilyang hati. No, minsan nga naalala ko, after nung seminar namin sa parokya, no, may nagtanong sa akin, sabi niya, Father, hindi ko maintindihan, hindi ko po maipaliwanag kung bakit nagkaganon yung mga anak ko. Samantalang pinag-aral ko sila sa mga exclusive schools, Catholic schools. Pero ngayon, hindi na nagsisimba. Hindi na po nagdarasal. Higit sa lahat, hindi na naniniwala sa Diyos. Naging atheist. Saan pa kami nagkulang, Father? Hindi ko po maintindihan. Yun ang tanong niya. Nakakalungkot yung ganong pangyayari sa pamilya. They become divided. No, isa iglesia ni Kristo. Yung isa hindi naniniwala sa Diyos. No? Yung isa naman, di mo malaman kung ano. Divided. Sana wag mangyari sa ating mga pamilya yung mga ganyan. Kaya mahalaga yung ating paggabay sa ating mag-anak. Nariyan halimbawa yung ipinakitang halimbawa ni Saint Cecilia at iba pang mga martir ng ating simbahan. Alam niyo, sa kasaysayan ng ating simbahan, napakaraming naging martir who bear witness to the faith. No? Alam naman natin na si Saint Stephen, siya yung tinaguri ang first Christian martyr na pinagdiriwang natin na sa panahon ng Pasko. No? Kung maalala ninyo. Pagsilang pa lang ng Panginoon, no, nagdiriwang tayo ng Pasko, no, ayan na agad yung kapistahan ni Saint Stephen, the first Christian martyr, who was stoned to death because of his commitment to the Christian faith. Sa ating bansa, no, sa Pilipinas, nariyan si Saint Lorenzo Ruiz na naging martyr sa Japan. Ha? Nariyan si Saint Pedro Calusod, na naging martir sa Guam. Nariyan din yung ating newly beatified, no? Blessed Jose de Manila was executed in Spain. Tularan natin yung kanilang halimbawa. Maging matatag tayo sa pananampalataya. But remember, the Lord preserves those who are faithful to Him. Katapatan na ang mahalaga sa Diyos. Kaya maging tapat tayo lagi sa Panginoon. Maging tapat sa pananalangin. Maging tapat sa pagsisimba. Maging tapat sa ating mga pangako. Sa pagtupad sa kalooban ng Diyos, sa mga kautusan ng Panginoon. My dear brothers and sisters, as Christians, we are called to bear witness to the truth of our faith. Gaya ng sinabi ng Panginoong Hesus sa itang ating ebanghelyo ngayon, hindi dapat tayong matakot na magpatotoo. Huwag nating ikahiya yung ating pagiging Kristiyano, pagiging Katoliko. Kasi iba, pag nasa labas, ayaw na mag-sign ng the cross, nahiya na. Ayaw na mag-pray ng rosary. No? Inaalis na yung krus sa opisina. No? Dati may krus na nakalagay sa opisina o kaya may santo, imahe. Inaalis na. Ikinahihiya na. Huwag naman sanang ganon. Sa mga minsan nga sa mga hospitals, di ba? Minsan sa mga hospitals may mga krus sa bawat kwarto. Inaalis na yan.
O kaya may mga kapilya. Dahil nahiya sila. And that is why Jesus, today's gospel, tells us that by your perseverance, you will secure your lives. Meaning, the Lord wants us to remain strong in times of trials and difficulties. Meaning, we must have hope, mercy, and confidence in God. Because if we remain strong, if we remain hopeful and faithful to the Lord, in the end, we'll surely be victorious, just like the Lord. And so, let us imitate the inspiring examples of our Christian martyrs. Kaya mga kapatid, sa panahon ng pag-uusig, patuloy po tayong manalig sa Panginoon, magtiwala sa Diyos. At di dapat tayo mawala ng pag-asa dahil hindi tayo pababayaan ng Diyos. Ayon nga sa Panginoon, bibigyan na tayo ng karunungan. Ibibigay niya sa atin Espiritu Santo na siyang magiging gabay natin sa pagsasalita, sa pag-iisip. Ibig sabihin, ang Diyos mismo ang siyang magtatanggol sa atin sa oras ng pag-uusig. Manalig lamang tayo sa Panginoon. Kaya mga kapatid, para sa ating pagninilay sa misang ito, tanungin po natin yung ating mga sarili. Naranasan niyo na bang inusig, nausig dahil sa inyong pananampalataya kay Kristo? Lagi nating tandaan, lagi nating tandaan, the blood of martyrs became the seed of many Christians today. Those who persevere will secure their lives. Most Sacred Heart of Jesus, have mercy on us. Immaculate Heart of Mary, pray for us. Jesus, with Mary, I trust in you. Amen.